Welcome to Donmar TV News Channel. Pinuna kasi ito, yung pinuna ng, so binalita naman ng News 5, pinuna kasi ito ng, yung may kotse at relo daw, yung mga sumuko na mga NPA. Dudang ilang netizen sa iniharap ng PNP dating umanong mga miyembro ng New People's Army. Kesyo, meron daw susi, ito yon. Ito yung tweet. Okay? Kesyo, yung NPA surrenderies na may susi ng kotse sa pants. May relo, ganda ng shoes, mukhang bago ang pants, ang ganda ng fit. Ito, sabi ko nga napakamanlait naman to mga tao na ito. Yung mga NPA ba walang kotse? O hindi, sigurado ba silang kotse yung susi? Baka naman susi ng baol lang nila yan. O kung hindi naman susi ng baol nila, baka susi ng motor. Tapos, so, ibig sabihin, pag NPA ka, hindi ka na pwede magrelo? Ha? Pati yung pants mo pupunahin? Ay, bago? Sandali. Eh, kung dinamitan ng pulis yan, o yung pants na bago, o yung relo, eh, meron niya akong kilalang NPA. Yung mga anak nila nag-aaral sa ibang bansa, eh. O. Kayo talaga? Napakadumi ng isip ninyo. Diba sinasabi nila kasi kini-question nila yung yung pinresinta ng PNP. Na kesyo baka daw hindi totoo dahil may susi ng kotse, may relo, magandang pants. Yung inga dyan yaman-yaman ng mga MPA pero kung saan nag-aaral yung mga anak nila Huwag nga kayo. Kasi ano to, feeling mo NPA lang yung basta mahirap, basta dayukdok, NPA, ganon. So walang NPA na may pera. Eh di ba sabi nga nila may mga NPA na mga CPP, NPA nga na mismong nagtatrabaho, mga negosyante o di kaya kung hindi man negosyante nagtawag dito? Na-distract tuloy ako kay Madam Virginia. Kung hindi man nagtatrabaho nasa media, nasa news team ng isang mga channel, di ba? Sabihin mga matitino, mga broadcaster yung iba. Ganun Kayo naman di ba? Ito sabi nga ito isa, kusinerang TikToker, naka-Mac laptop nga yung mga NPA sa bundok, di ba? Correct, palakpakan. Yung argument nila, kitang alam mo talagang mga pagtanga lang, Yung isa nga dyan di ba? Yung nanay ng isang reporter, broadcaster, may pera din yun CPP, NPA din yun meron pa dyan, kapatid ng mga artista. Hindi ko sinasabi ko sino wala ko sinasabi. Huwag kayong Ngayon naman, kokomenta natin yung mga picture ng mga nakikita ko, para lang makita ninyo, ayan na. Ayan na. Ito. Tingnan mo itong luko na ito. Ang bastos din, Hindi naman kabastusan ninyo. Bakit? Nasa likod. UP handa makipagdialogo ng DND tungkol sa 1989 Accord. DND, huwag na kayo makipagdialogo. Please lang. Wala nang, hindi na kailangan. Sabi nyo nga, tama kayo Tama si Secretary Lorenzana. Tama siya sa sinabi niya, magdadialogo lang tayo kung ipapaliwanag ninyo bakit maraming kaming nahuhuli at na-encounter na NPA na galing sa universidad ninyo. Yun, ipaliwanag nila. Kaya lang, ang paliwanag nila ano kami? Kami ba ang mga nanay niya mga yan para pagbawalan sila? Ano naman yung ganung paliwanag? Hindi naman yun na ibig sabihin ni Lorenzana. Ibig sabihin, bakit may nagaganap na recruitment sa loob? Yun ang problema. Bakit may nagaganap? Bakit may nagaganap na recruitment na hindi nyo alam? Supposedly, di ba? Ngayon, hugas kamay kayo na wala kaming kinalaman dyan, Tsaka hindi naman kami mga nanay niya mga estudyante, pero, di ba, nakalimutan nyo na ang mga guro, ang eskwelahan ng pangalawang magulang ng mga estudyante. Ngayon, biglang, wala kaming kinalaman, problema nila yan kung gusto nila magpa-recruit. Hindi, because nagiging irresponsible kayo in preventing.
Wala namang problema if kung talaktakan lang ng ideas. Okay yun, walang problema yun. Kaya lang kung ang isapin dito yung umaakit na ng bundok, humahawak na ng armas, dapat to medyo may problema ho tayo. Aminin nyo na may problema ho kayo. Ha? Tsaka kita mo na lang, yung kabasusan nito. Talagang nandun siya sa likod Lumalabas yung pagkaano ninyo, ha? Yung pagkaano ninyo, nasa likod talaga siya ng ano. Ba't di ka sa harap? Ay, pangit din tingnan. Kung nasa likod, mas pangit din tingnan. Kasi pa tayo-tayo ka pa dyan, ang corny-corny mo. Ang corny to, alam mo, ewan ko lang ha, nakukornihan ako dito sa mga makakaliwang grupo sa UP. Ang baduy-baduy, maglalagay ng barricade, maglalagay ng ganyan. Anong kaululan yan? Anong kakornihan yan? Sa tingin ninyo, hindi matatanggal yan. Dapat talaga yan, tuloy-tuloy na yan Tapos, ito naman napaka-OA. Itong napaka-OA nitong mga taga-UP, May paganyan-ganyan sila. Parang, alam mo yon, syempre, symbolic lang yung ganyan Symbolic, parang mga tanga, ganun. Symbolic lang daw yan na kesyo nanakawin yung nakaubad. Ano ba yun? Becky ba kami para nakawin namin yung nakaubad na yan? Palagay-lagay pa ng ganyan para akala mo sarap sunugin siguro niyan. Akala mo naman kung haharangan nyo yung UP, harangan nyo yung buo, mula entrance hanggang doon sa dulo, harangan nyo siyang buong buo. Alam mo, dahil sa pinagagawa nitong mga taga-UP na ito, nahahalata mo talagang may binabanatan tong mga ito ano ba tinitira ninyo? Masyado na kayong napapraning. Sobraran nyo ng praning Sa totoo lang, ang praning nyo mga taga-UPing komunista, hindi ho lahat, mga 5% lang ho sila dyan. Actually, wala pa ho siguro, mga 1% lang ho sila, 2%. Sa 100, dalawa lang siguro sa kanila may saltik dyan Sa totoo lang ako, nag-aaral naman ako sa UP, tumagal din ako kahit hindi ako graduate. Yung mga nagrarally, sumisigaw-sigaw dyan, pinagtatawanan lang namin Actually, gusto namin yung pag may rally, bakit? Maingay. Pag maingay, yung teacher naiirita. Tapos yung teacher, pag nairita na titigilan sa pagturo, di kami nakakapagdaldalan na. Totoo, walang biro. O kaya naman, pwede kang lumabas at makisali sa rally. Kunwari ayaw mo umattend ng klase, sasali ka lang sa rally. Ma'am, sasama ako dun sa rally. Papayagan ka ng teacher. Pero sa totoo lang, paglabas mo, magpipisbol ka lang. Hindi ka naman talaga sasali. Totoo lang, ganyan naman Ilan lang yan. Alam nyo kung bakit? Kaya mukha sila marami. Sinasamahan lang sila ng mga umakyat na sa bundok. Mga hindi na sila naka-enroll. Mga dating taga-UP na hindi na naka-enroll, na umakyat na sa bundok, tapos binababa lang para makikisali. Kunwari, nakakasali pa sila. Kunwari, estudyante pa sila, pero pag tinanong mo, hindi na siya naka-enroll. Yung totoo lang wala naman Ang OOA yung mga komunista dyan. Kasi meron dyan yung tinatambayan ng mga sa Palma Hall, meron dyan tinatambayan ng mga org. Nagtatambay-tambay din ako dyan minsan Minsan lang naman. Yung may org kasi dyan So org yan Yung nandyan yung babayla, nandyan yung iba pang mga org. Tapos kung ano-ano pang mga, basta mga org dyan. Pero sa totoo lang, tinatawanan lang nila yan. Para lang silang mga tanga-tanga dyan Para sila yung mga nerdak na hindi mo maintindihan. Ano man trip nyo sa buhay? Lahat na lang ng gobyerno, nireklamo ninyo. Lahat na lang ng gobyerno. Kasi kung gusto, simple lang ang buhay Alam mo, simple lang. Gusto mo magbago ang gobyerno, mag-aral ka, maging abogado ka, tumakbo kang politiko, o kaya manilbihan ka bilang opisyal, ayusin mo yung gobyerno. Simple. Common sense na lang yun Hindi mo na kailangan umakyat ng bundok, magpapapatay ng kusino-sino. Diba? Sus, ginuog yun No? Ay, nako. Ito, Aljo, nabatid na suportado palahon ng mga kabataan, lalo na ang mga anak ng ating po mga overseas Filipino workers, ang panukalang batas na isinusulong po ni Senador Bongo
na Department of Overseas Filipinos. Oras na may sa batas ito, Lex, no? Mas matutukan ang pangangailangan ng mga OFW. May ulat si Alan Francisco.